Umulan ng malakas sa Makati ngayong gabi. Tila ibinubuhos ng langit ang buong kalungkutan nito sa kalupaan. Sa likod na babanas na salamin ng isang mamahaling kainan, nakaupo ako at nakatitik sa masasakyang hindi umusad sa kalsada. Ang mailaw sa labas ay malabo, parang isang malungkot na dibuho, kasing labo ngang nararamdaman ko ngayon. Sinulyapan ko ang relo sa aking pulso sa hindi ko na mabilang na pagkakataon. Ika-3 ng gabi. 3 oras na akong naghihintay dito ng mag-isa sa isang sulok na dapat sana ay punong pagmamahalan. Ang kandila sa aking harapan ay unti-unti nang naupos. Isang tagapagsilbi na mayos ang pananamitang muling lumapit sa aking mesa. Marahil pang 5 beses na niya itong paglapit. Hindi upang maghatid ng pagkain, kundi upang magbuhos ng tubig sa aking baso na halos hindi ko naman nababawasan. Bakas sa kanyang muha ang matinding awa, isang ekspresyon na lalong nagpapababa sa aking pagkatao. Wala siyang sinabi, tumango lamang ng may paggalang at dahan-dahang umatras, tila natatakot na makaabala sa isang buhay na rebultong punong-punong pihati. Huminga ako ng malalim, pinipilit pigilan ang pagsikip ng aking dibdib. Ang amoy ng masarap na inihaw na karne mula sa kabilang mesa ay umaabot sa aking pang-amoy, nagpapaalala sa isang mundong minsan ko nang nahawakan. Dati, ako ang nasa lutuan, lumilihang nga nakakagutom na amoy na iyon. Ako ang punong tagapagluto na pinupuri ng marami. Ngunit ngayong gabi, ako ay isang asawa lamang na naghihintay sa isang lalaking hindi dumating. Bumalik ang aking alaala sa nangyari kaninang umaga. Nang maoras na iyon, inaayos ni Diego ang kanyang kurbata sa harap ng malaking salamin sa aming silid tulugan. Napakakisik niya sa kanyang mamahaling kaswatat, isang perpektong larawan ng isang matagumpay na manananggol mula sa isang sikat na tanggapan sa siyudad. Huwag mong kalimutan mamayang gabi, Diego. Sabi ko habang nagtitimpla ng kape para sa kanya. Ika-5 taon ng ating anibersaryo. Nakapagpareserba na ako sa lugar na gusto mo. Lumingon ng bahagya si Diego at ngumiti ng tipit. Ang ngiting iyon na dati ay laging nakakapagpalambot ng aking puso. Siyempre, Rosa. Hindi ko makakalimutan. Ika-7 gabi. Hindi ba? Susubukan kong umuwi ng maaga. Kailangan natin ng oras para sa ating dalawa. Ipagpalagay mo na itong gabi ay pambawi ko sa aking pagiging abala nitong mga nakaraang araw. Napakasarap pakinggan ng pangakong iyon sa ilalim ng sikat ng araw kaninang umaga. Ngunit ngayon, ang pangakong iyon ay napakapait. Kasing pait ng apdo na umaakyat sa aking lalamunan. Muli kong tiningnan ang aking telepono na nakapatong lamang sa puting mantel ng mesa. Walang tawag, walang bagong mensahe. Ang huling mensahe ay dumating 2 oras na ang nakalipas. Isang maikling mensahe na walang damdamin. Matrapik. Maghintay ka lang, iyon lang, walang salitang mahal kita, walang pahinging ng paumanhin, walang detalyadong paliwanag. Ang masalitang iyon ay tila naging isang sumpa na nagtali sa aking mga paa upang manatiling nakaupo rito. Sumusunod sa kanyang utos na parang isang tauhan na natatakot sa kanyang pinuno. Unti-unting nag-iinit ang aking mga mata. Tumingin ako sa paligid ng kainan. Ang ilang mamag-asawa na dumating pagkatapos ko ay tapos na kumain at umalis na. Sila ay nagtatawanan, makahawak kamay, nagbabahagya ng init sa gitna ng malamig na hangin sa loop at malakas na ulan sa labas. Ang tanawing iyon ay kabaliktaran ng aking pag-isa. Pakiramdam ko ay isa akong dayuhan na naligaw sa planeta ng kaligayahan ng ibang tao. Bakit nandito pa rin ako? Paulit-ulit na lumilitaw ang tanong na iyon sa aking isipan. Dahil ba mahal ko siya o dahil natatakot ako? Sa loob ang 5 taon, ibinigay ko ang lahat para kay Diego. Ang aking pangarap bilang isang sikat na tagapagluto ay tinalikuran ko dahil hiniling niyang maktuon ako sa pag-asikaso sa aming tahanan. Gusto kong umuwi sa isang bahay kung saan sasalubungin ako ng aking asawa, hindi isang asawang amoy bawang at mantika. Iyon ang sabi niya dati. At sinunod ko siya. Naging masunuring asawa ako na laging nasa bahay at nahahanda ang lahat. Binago ko ang aking sarili para maging kung ano ang gusto niya. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng karangyaan ng tahimik na kainang ito, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Ang aking nasakripisyo ay hindi pinapahalagahan. Ang aking presensya ay itinuturing na isang karaniwang bagay, tulad ng isang kagamitan sa bahay na hindi magrereklamo kahit iwanan ng maraming oras. Ang tunog ng pakalansing ng matinidor at kutsilyo mula sa mesa sa dulo ng silid ay napakalakas sa aking pandinig. Muli kong inabot ang basong tubig. Uminom ako ng kaunti upang basahin ang aking tuyong lalamunan. Ang lamig ng tubig ay gumapang sa aking dibdib. Ngunit nabigong patayin ang apoy ng pagkabigo na nagsisimulang magliyap. Hinaplos ko ang sutlang bestida na aking suot. Ang damit na ito ay binili ko partikular para sa gabing ito gamit ang aking sariling ipon na unti-unti nang naubos. Kulay pula ito, ang paboritong kulay ni Diego.
2 oras akong nag-ayos. Sinisiguradong perpekto ang aking buhok. Hindi masyadong makapal ang aking pampaganda, ngunit nananatiling kaakit-akit. Para kanino ang lahat ng ito? Para sa walang laman na upuan sa aking harapan. Ang gutom na naramdaman ko kanina ay tuluyan nang nawala, napalitan ng pagduduwal. Naisip ko si Diego, marahil ay nakulong sa kanyang mamahaling sasakyan, nagagalit sa matinding trapik sa Maynila. O marahil, ay nasa tanggapan pa rin siya, abala sa makaso ng kanyang mga kliyente na nakakahalaga ng milyon-milyon kaya nakalimutan na may isang asawang naghihintay sa kanya na may wasak na puso. Bahagyang nanginig ang aking telepono. Mabilis ko itong kinuha, umaasang si Diego iyon, ngunit isa lamang itong mensahe mula sa kumpanya ng telepono. Ang aking pag-asa na saglit na tumaas ay muling bumaksak sa lupa. Ibinaba ko ang telepono ng may inis. Gusto po ba ninyong mag-order muna ng panimulang pagkain habang nahihintay? Tanong muling ng tagapagsilbi. Sa pagkakataong ito, naglakas loob siyang lumapit. Napakaingat ng tono ng kanyang boses. Umiling ako ng marahan. Pinipilit ang isang tipit na ngiti na tiyak na mukhang napakalungkot. Hindi na kailangan, malapit na sigurong dumating ang asawa ko. Naipit lang siya sa trapik. Alam mo naman dito sa atin, lalo na kapag umuulan. Nagsinungaling ako hindi sa tagapagsilbi, kundi sa aking sarili. Sinusubukan kong kumbinsihin ang aking sarili na may pakialam pa rin si Diego, na hindi niya sinasadyang paghintayin ako ng ganito katagal. Ngunit, sa kaibuturan ng aking puso, may isang maliit na tinig na bumubulong. Wala siyang pakialam, Rosa. Hindi siya kailanman magkakaroon ng pakialam. Lalong lumakas ang ulan sa labas, tila tinatawanan ang aking kapalaran. Muli kong pinagmasdan ang aking sarili sa salamin ng bintana. Ang babae doon ay mukhang maganda, ngunit ang kanyang mamata ay walang buhay. Iyon ang muka ang isang babae na nawala ang kanyang sarili upang maging anino ang ibang tao. At ngayong gabi, ang aninong iyon ay naghihintay sa kanyang Panginoon sa isang tahimik na kadiliman. Mabagal ang pag-ikot ng mga kamay ang orasan, pinahihirapan ang bawat segundong lumilipas. Pagsapit ng 10:15 minuto, nagsimulang mawalan ng tao ang kainan. 1 o 2 mesa na lamang ang may nakaupo. Ang malambot na musika na kanina pa tumutuktok ay biglang naabala. Ang pangunahing pinto ng kainan ay bumukas ng malakas. Nagdala ng malamig na hangin sa gabi at ingay mula sa labas. Kusa akong lumingon. Mabilis na tumibok ang aking puso kasama ngang natitirang pag-asa. Siguradong si Diego na iyan. Sa wakas ay dumating na siya. At tama nga, ang matangkat na figura ay naglakat papasok. Si Diego, ang aking asawa. Suot niya ang parehong kasuotan na ginamit niya kaninang umaga. Ngunit ngayon, maluwag na ang kanyang kurbata at ang kanyang damit panlabas ay nakasampay na lamang sa kanyang balikat. Ngunit ang nagpatigil sa pagdaloy nga aking dugo ay hindi ang kanyang magulong ayos, kundi ang katotohanang hindi siya dumating ng mag-isa. Sa kanyang likuran ay may 3 ibang lalaki. Sila ay makasamahan ni Diego sa trabaho, makapwa manananggol sa sikat na tanggapan na iyon. Makapamilyar na mukha mula sa mga nakakabagot na pagtitipon ng kumpanya. Sila ay tumatawa ng malakas. Ang kanilang maboses ay sumira sa kapayapaan ng tahimik na lugar. Ang matapang na amoy ng alak ay agad na umabot sa aking ilong. Bago pa man sila makarating sa aking mesa, alam kong lasing sila. Ang kanilang mga hakbang ay hindi tuwid. Ang kanilang mga mukha ay namumula at ang kanilang mga mata ay kumikinang dahil sa epektong alak. Nanatili akong nakaupo. Mahigpit na nakahawak ang aking mga kamay sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang aking mga daliri. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari. Naisip ko na darating siyang humihingal. May mukhang ang pagsisisi. Marahil ay may dalang bulaklak na binili sa gilid ng kalsada bilang pahinging ng tawad. Ngunit ngayon, dumating siya kasama ang kanyang nalasing na kaibigan. Tumatawa na tila walang anumang masama. Nakita ako ni Diego, walang pakagulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang malapat na ngiti ang lumitaw sa kanyang malabi. Isang ngiting tila bago sa aking paningin at nakakatakot. Hindi niya binilisan ang kanyang hakbang para lapitan ako at humingi ng tawad. Sa halip, lumingon siya sa kanyang makaibigan habang itinuturo ako gamit ang kanyang baba, isang kilos na napakawalang galang at nakakababangang pagkatao. Tingnan ninyo, ano ang sinabi ko sa inyo? Malakas na sigaw ni Diego na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang mga tagapagsilbi na nakatayo malapit sa inuman ay nagulat, ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Tumawa ang kanyang nakaibigan. Baliw ka talaga, Diego. Akala ko nagbibiro ka lang kanina, sabi ngang isa niyang kaibigan na makinis ang buhok. Lumapit pa si Diego. Ang amoy na alak at mamahaling pabangho na hinaluan ng pawis ay tumusok sa aking pangamoy.
Huminto siya sa mismong harapan ng mesa, pinakmasdan ako mula ulo hanggang paa na tila isang kalakal na ipinagmamalaki niya. Hindi iyan maglalakas loob na umuwi. Sabi muli ni Diego sa kanyang makaibigan, hindi pinansin ang aking mamatang puno ngang tanong at sakit. Maghihintay iyan sa akin parang isang tapat na aso, kahit mahuli ako ang 3 oras. 5 oras. Uupo lang iyan diyan ng tahimik. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa aking paligid ay naubos. Ang mga salitang iyon, tapat na aso. Ang aking asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar 5 taon na ang nakalipas na igagalang ako, ay inihalintulad ako sa isang aso sa harap ng kanyang makaibigan, sa isang pampublikong lugar, sa araw ng aming anibersaryo. Ang kanyang mga kaibigan ay tumawa ng malakas. Ang kanilang mga tawa ay parang tunong nababasag na salamin sa aking pandinig. Sinusugatan ang natitirang dangal na pilit kong pinanghahawakan. Ang galing mo, Diego. Ito talaga ang perpektong asawa. Napakamasunurin. Dagdag ng isa pa niyang kaibigan habang malakas na tinatapik ang likod ni Diego. Tumawa ng may pagmamalaki si Diego. Hindi man lang niya ako tiningnan bilang isang tao na may damdamin. Sa kanyang nga mata ngayon, ako ay isang tropeo ngang paksunot. Isang patunay ang kanyang pangingibabaw bilang isang matagumpay na lalaki na kayang kontrolin ang kanyang asawa ng buo. Naramdaman ko ang isang bagay na nasira sa loob ng aking dibdib. Ang bitak na iyon ay maliit sa una, ngunit mabilis na kumalat, sinisira ang dam ng pasensya na matagal ko nang itinayo. Ang kalungkutan na namayani kanina ay unti-unting nagiba ang anyo. Ang maluha na handa ng pumatak ay biglang natuyo. Ang init sa aking dibdib ay naging isang malamig na yelo. Tinitigan ko ang mukha ni Diego. Ang guwapong mukha na iyon ay mukhang napakapangit at nakakaawa ngayon. Ang kayabangan na makikita sa kanyang nga mata ay nagpaduwal sa akin. Sa buong panahong ito, lagi kong inunawa ang kanyang kayabangan bilang isang anyong ng tiwala sa sarili ng isang matagumpay na manananggol. Lagi kong pinapatawad ang kanyang mabibigat na salita sa kadahilan ng pagod siya sa trabaho. Ngunit ngayong gabi, ang tabing ay nahawi. Hindi ito tungkol sa pagod sa trabaho. Ito ay tungkol sa kung sino talaga siya. Siya ay isang lalaki na nasisiyahan sa kanyang kapangyarihan sa ibabaw ng aking paghihirap. Walang lumabas na salita sa aking bibig. Hindi ako sumigaw, hindi umiyak, at hindi nakbato ang baso ang tubig sa kanyang mukha. Kahit na gustong-gusto kong gawin iyon, ang aking walang reaksyong mukha ay marahil nakpalito kay Diego sandali. Ngunit masyado siyang lasing para mag-isip. Tama na, huwag ka nang sumimangot diyan, mahal, sabi ni Diego sa wakas, ngunit ang kanyang tono ay mapanghamak. Hinila niya ang upuan sa tabi ko at naupo ng padabog, habang ang kanyang makaibigan ay kumuha nga upuan mula sa ibang mesa nang walang paalam. Ito, makilala mo ang magkaibigan ko. Kakatapos lang namin isara ang isang malaking kaso kanina, kaya kailangan muna naming magdiwang. Umorder ka na ba ng pagkain? Gutom na ako. Hindi man lang niya naalala kung anong araw ngayon. O marahil naalala niya, ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, ang negosyo at ang paglalasing kasama ang kanyang mga kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa aming ika-5 anibersaryo. Tiningnan ko ang hindi pamilyar na mukha sa paligid ko. Tinitigan nila ako na may matinging mahirap intindihin, halong awa at tuwa. Alam nilang kakahamak lang sa akin at nasisiyahan sila dito bilang aliwan ngayong gabi. Sa segundong iyon, ang dating Rosa, ang masunuring Rosa, ang Rosa na handang patayin ang kanyang nga pangarap para sa kanyang asawa, ay opisyal nang namatay. Itinuwid ko ang aking likod. Ang aking mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Sa isang napakahinahong galaw, itinaas ko ang aking kamay, tinatawag ang tagapagsilbi na kanina pa nagmamasid sa amin ng may pag-alala mula sa malayo. Kuya, tawag ko sa malambot ngunit matatag na boses. Nagmamadaling lumapit ang tagapagsilbi. Opo ma'am, hindi ako lumingon kay Diego. Ang mga mata ko ay nakatingin ng diretso sa talaan ng pagkain. Pakidala ang isang bote ng pinakamahal na alak na mayroon kayo. Ang pinakamaganda. Lumuwang ang kaunti ang nga mata ni Diego, ngunit pagkatapos ay muli siyang tumawa. Ayun. Ganyan nga. Ang asawa ko ay talagang maunawain. Alam niyang gusto pa nating uminom. Dalhin mo ang pinakamahal. Kuya, ako ang magbabayad. Mayabang niyang sigaw habang tinatapik ang mesa. Nahiyawan ang kanyang mga kaibigan. Ang galing, Diego. Masaya rin palang kasama ang asawa mo. Hindi nila alam. Akala nila ay inorder ko iyon para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Akala nila ay isa pa rin akong tapat na aso na sinusubukang pasayahin ang aking Panginoon. Ngumiti ako ng bahagya, napakanipis. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Hayaan silang mag-isip ng ganun. Hayaan si Diego na makaramdam ng tagumpay sa loob ng ilang minuto pa.
Dahil pagkatapos ng gabing ito, hindi na niya ako muling makikita sa parehong paraan. Ngayong gabi, sa gitna ang kanilang nakakadiring mga tawa, nakapagpasya na ako. Kung itinuturing niya akong isang tapat na aso, nakalimutan niya ang isang bagay. Kahit ang isang tapat na aso ay maaring kumagat sa kanyang Panginoon kung patuloy itong sasaktan, at ang aking kagat mamaya ay hindi magdudugo, ngunit magiwan ng isang nakakamatay na paklat. Dumating ang tagapagsilbi na dala ang boteeng alak na inorder ko. Ito ay isang mamahaling alak mula sa ibang bansa. Isang pangalan na pamilyar sa aking dila na minsan nang naaral tungkol sa pagluluto, ngunit napakabago para sa aking bulsa nitong nakaraang 5 taon. Ang halaga nito ay maaring katumbas ng isang buwang sahot ng isang ordinaryong manggagawa sa Maynila. Nang ipakita sa akin ng tagapagsilbi ang tatak ng bote upang kumpirmahin, tumango lamang ako ng marahan. Hindi man lang lumingon si Diego. Masyado siyang abala sa pagkukuwento kung paano niya tinalo ang kanyang kalaban sa korte kaninang tanghali sa kanyang nakaibigan na nagsisimula ng malasing ng husto. Ibuhos mo. Maikling utos ko. Dumalo ang maitim na pulang likido sa loob ng basong kristal na kumikinang sa ilalim ng malabong ilaw ng kainan. Agad na kumalat ang amoy nito. Dati, iinumin ko ito ng dahan-dahan. Sinusuri ang malasa ng may matinding pagnanasa. Ngunit ngayong gabi, ang alak na ito ay hindi para tangkilikin bilang isang sining. Ang alak na ito ay gasolina. Gasolina para sa tapang na aking binubuo piraso-piraso. Itinaas ko ang baso. Tumawa si Diego. Ang kanyang kamay ay may hawak na basong murang alak na dinalang ang kanyang makaibigan mula sa inuman kanina. Mukhang napakalaya niya. Napakasaya. Isang kaligayahan na itinayo sa ibabaw na aking paghihirap sa paghihintay ng 3 oras na parang tanga. Diego, tawa ko ng mahina. Walang sagot. Ang tunog ng kanyang tawa ay nilunot ang aking boses. Ininom ko ang alak, hindi ngantik isang lagok na may kagandahang asal, kundi isang mahabang lagok na nakpabasa sa aking lalamunan. Masarap ang lasa nito, elegante, ngunit nagiwan ng mainit na bakas na sumusunok sa aking dibdib. Agad na gumana ang alkohol, nagpapadala ng mainit na senyales sa aking utak, nagpapagaan ng kaunti sa paninigas ng aking mga ugat. Ibinaba ko ang walang laman na baso pabalik sa mesa. Ang tunog ng pagkalansing ng baso laban sa mesa ay sa wakas nagpalingon kay Diego. Aba, ang bilis naman uminom. Uhaw o gusto talaga. Pang-iinsulto niya habang nakangiti ng nakakaloko. Ang kaibigan sa tabi niya, isang matabang lalaki, ay nakitawa rin. Magaling din palang uminom ang asawa mo, Diego. Isama mo naman sa makasiyahan minsan. Iwinasiwas ni Diego ang kanyang kamay. Isang kilos ng pagmamaliit na kabisado ko na. Naku, taong bahay iyan. Isang baso lang hilo na at magpapasama ng umuwi. Kaya tinatamat akong isama siya sa labas, sumisira lang kaligayahan. Masakit. Ang pangungusap na iyon ay tumusok mismo sa aking puso. Kaya pala sa buong panahong ito. Iyon ang dahilan. Nahihiya siyang isama ako. Itinuturing niya akong paniraang kaligayahan. Samantalang ako ang laging nagmamasahe sa kanyang mapaa kapag umuwi siyang lasing. Ako ang gumagawa ng mainit na sabaw sa umaga. Ako ang nakikinig sa kanyang mahinaing sa trabaho kapag nahimasmasa na siya. Tinitigan ko ng mabuti si Diego. Kinakabisado ang mukhang iyon. Kinakabisado ang kayabangan sa kanyang mga mata. Ang mga kunot sa kanyang noo at ang paraan ng pagtingin niya sa akin na tila isa akong pabigat sa kanyang buhay. Gusto kong alalahanin ang sandaling ito magpakailanman. Gusto kong alalahanin ang sakit na ito upang hindi na ako mag-alinlangan pa mamaya. Pupunta lang ako sa palikuran sandali, malamig kong sabi. Walang pakialam si Diego. Tumalikot na siya, tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan at ipinagpatuloy ang kwento tungkol sa kung gaano siya kagaling. Sige, sige, huwag kang magtatagal. Pagkatapos nito ay may pupuntahan pa tayong iba. Sumama ka na lang para samahan ako. Pero huwag kang magrereklamo at mag-aaya agad umuwi. Tumayo ako. Ang aking upuan ay tumuno ng mahina sa sahig na gawa sa kahoy. Ngunit walang nakapansin. Kinuha ko ang aking bag. Isang lumang mamahaling bag na binili ko gamit ang aking unang sahot bilang isang tagapagluto, angkay sa isang mamahaling bagay na pag-ari ko pa rin at hindi bigay ni Diego. Naglakad ako palayo sa mesang iyon. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat na parang nakatanim ang aking mga paa sa sahig, ngunit pinilit ko ang aking sarili. Hindi ako naglakad patungo sa palikuran. Sa halip, naglakad ako ng diretso patungo sa pinto ng kusina na nakakonekta sa pinto sa likuran. Isang daan na alam ko dahil nagtrabaho na ako sa industriyang ito. Nakita akong tagapagsilbi na kanina ay nagbuhos ng alak. Lumaki ng bahagya ang kanyang mga mata.
Napaktanto na mali ang direksyon ng aking mga hakbang. Ngunit nang maktakpo ang aming makamata, binigyang ko siya na matalim na tingin, isang tahimik na senyales. Huwag mo akong pipigilan. Tumahimik siya. Marahil naintindihan niya. O marahil ayaw lang niyang masangkot sa komplikadong problema sa pamilya ngang mamayayaman. Itinulak ko ang pinto sa likuran at agad na sinalubong ako ng malamig na hangin ng Maynila. Umulan pa rin, maliliit na patak na tumutusok sa balat. Ang amoy basang aspalto, basang basura, at usok ni sasakyan ay pumasok sa aking ilong, pinapalitan ang mamahaling amoy kainan kanina. Ngunit nakakapagtaka, ang maruming hangin ito ay tila mas sariwa, mas malaya. Tumayo ako sa madilim na eskinita sa likod ng kainan. Sa pagitan ng mawalang laman na bote at malalaking basurahan, sinimulan ng basain ng ulan ang aking pulang damit, sinisira ang ayos ng aking buhok na tumagal ng 2 oras. Ngunit wala akong pakialam. Tumingala ako sa kulay abong langit na walang bituin. Nanginginig ang aking makamay nang dukutin ko ang telepono mula sa aking bag. Umilaw ang screen. Nagpapakita nga larawan naming dalawa noong kami ay nagbakasyon 5 taon na ang nakalipas. Sa larawang iyon, mahigpit akong niyakap ni Diego. Ang kanyang mamata ay punong pagmamahal. Ang muha sa larawang iyon ay muhang isang sinungaling. Binuksan ko ang aking mamensahe. Ang pangalan ng aking asawa ay nasa pinakataas. Walang pag-atubili. Pinindot ko ang kanyang pangalan. Lumutang ang aking daliri sa ibabaw ng opsyon upang i-block siya. May isang segundong pag-aalinlangan. Takot sa kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, takot sa kanyang galit, takot sa mabuhay ng mag-isa. Ngunit pagkatapos, ang tunog ng kanyang tawa nang tawagin niya akong tapat na aso ay muling umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Pinindot ko ang pindutang iyon. Block. Tapos na. Ang kanyang larawan ay naging kulay abo. Ang kanyang status ay nawala. Ginawa ko rin ang parehong bagay para sa matawag sa telepono. Inilagay ko ang kanyang numero sa listahan ng hindi tinatanggap na tawag. Pagkatapos nun, binuksan ko ang lalagyan ng larawan. Libo-libong larawan ng aming mga alaala sa loob ng 5 taon ang pumupuno sa memorya. Mga larawan sa bakasyon, mga larawan sa hapunan, mga larawan nung siya ay may sakit at inaalagaan ko siya, gamit ang malamig na daliri. Pinindot ko ang pindutan para piliin ang lahat. Pagkatapos ay ang icon ng basurahan. Burahin ang 5,400 malarawan. Oh, malinis at walang laman ang screen ng aking telepono. Katulad ng aking puso ngayon, lalong lumakas ang pagbuhos ng ulan, itinatago ang naluha na tuluyan na ring bumagsak. Ngunit hindi ito maluha ng kalungkutan dahil iniwan. Ito ay maluha ng pagpapalaya. Umiyak ako dahil napagtanto ko na, pinutol ko lang ang lubid na matagal nang sumasakal sa aking lik. Ang lubid na tinawag kong kasal na sa katunayan ay isa lamang pag-aalipin na nakabalat kayo bilang pag-ibig. Sa dulong daan, isang taksi ang nagbabaang pasahero. Walang pag-iisip, agad akong pumasok sa loop nito. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver ng taksi. Nagulat na makita ang kanyang pasahero na basang-basa. Natahimik ako sandali. Saan? Biglang may isang bali na ideya na pumasok sa aking isipan. Isang ideya na mapanganib. Matapang ngunit nakakatukso. Ano kaya ang gagawin ni Rosa sa masusunod na oras at paano niya gagamitin ang itim na tarheta ni Diego para makapagsimula ang bagong buhay na malayo sa mapang-aping asawa o makakarating kaya siya sa kanyang pangarap na destinasyon ng hindi nahuhuli? Sa paliparan. Maikling sagot ko. Pagaralgal ang aking boses. Sa Ninoy Aquino, ma'am. Saang terminal? Tanong niya. Sa ikatlong terminal. Tugon ko ng may paninindigan. Umusat ang sasakyan sa gitna ng trapik ng Maynila. Sa likuran, sa loop ng mainit at mamahaling kainan, marahil ay tumatawa pa rin ang aking asawa, nag-iisip na nag-ayos lamang ako ng sarili sa palikuran. Hindi niya alam na kapag nahimasmasan na siya, ang kanyang tapat na aso ay nakatakbo na ng napakalayo. Sa loop ng taksi na dahan-dahang binabaktas ang kalsada, nakaupo akong nanginginig sa lamig. Ang hangin mula sa sasakyan ay tila tumutusok sa aking mga buto dahil sa aking basang damit, ngunit hindi ko inutusan ang driver na hinaan ito. Ang lamig na ito ang nagpapanatili sa aking gising mula sa masamang panaginip na kalalampas lamang. Kinapa nga aking kamay ang maliit na bulsa sa loob na aking bag. Nadama nga aking madaliri ang malamig na ibabaw ng isang tarheta. Dahan-dahan ko itong inilabas. Isang itim na tarheta, mabigat, gawa sa bakal. Ang tarhetang ito ang pinakamataas na antas ng karangyaan. Halos walang hangganan ang maari nitong bayaran. Ibinigay ito sa akin ni Diego 2 taon na ang nakalipas noong mabilis na umaangat ang kanyang karera.
Tanda ko pa ang kanyang masalita nang ibigay niya ito. Para ito sa iyo, Rosa. Ngunit tandaan mo, para lamang ito sa oras ng matinding pangangailangan kung may aksidente o kung kailangan ng malaking bayad sa pagamutan o mga bagay na may kinalaman sa buhay. Huwag mo itong gagamitin para bumili ng bag o sapatos. Naintindihan mo? Nakikita ko ang lahat ng bibilhin mo gamit ito. Matinding pangangailangan. Ang salitang iyon ay umikot sa aking isipan. Ang kahulugan ni Diego ang matinding pangangailangan ay pisikal, aksidente, sakit, kamatayan. Ngunit paano ang isang kaluluwang naghihingalo? Paano ang isang pusong nadurog na parang ayaw nang tumibok pa? Paano ang dangal na tinapakan sa harap ng maraming tao? Hindi ba ito isang matinding pangangailangan? Hindi ba ang pagligtas sa sarili mula sa isang nakalalasong pagsasama ay isang pagsalba sa sariling buhay? Binuksan ko ang aking telepono, na mabuti na lamang at hindi nasisira kahit mabasa, mayroon itong buong signal. Binuksan ko ang isang aplikasyon para sa pagbili ng tiket sa paglalakbay. Nahanap ako ang MEDA tiket papuntang Palawan, isang paraiso sa ating bansa. Isang lugar kung saan ang dagat ay kasing linaw ng kristal. Isang lugar na napakalayo sa Maynila at kay Diego. Humanap ako ang pinakamaagang bayahe. Pinili ko ang pinakamahal na upuan sa eroplano. Mabilis na tumibok ang aking puso nang pindutin ko ang salitang bayaran. Dati, mag-isip ako ng 1,000 beses bago bumili ng damit na nakakahalaga ng 500 piso. Ngunit ngayon, susunugin ko ang libu-libong piso sa isang segundo. Inilagay ko ang mga numero ng itim na tarheta. Nagtagumpay ang pagbabayad. Hindi pa ako tapos, kailangan kong matutuluyan. Ayaw ko sa karaniwang paupahan. Gusto kong lugar kung saan maaari akong magtago. Nahanap akong pinakamahal at pinakatagong pahingahan sa Palawan. Isang lugar sa isang pribadong pulo na napapalibutan ng malinaw na tubig. Ang halaga ay nakakalula. 100,000 piso para sa pananatili kasama ang pribadong sasakyang pandagat. Pinindot ko ang pindutan upang magbayad. Naisip ko ang mamensaheng pumapasok sa telepono ni Diego ngayon. Marahil hindi niya ito naririnig dahil abala siya sa paglalasing. Ngunit bukas ng umaga, makikita niya ang manumerong ito. Makikita niya na ang tapat na asong kanyang ininsulto ay kinagat ang kanyang pitaka hanggang sa mapunit ito. Bumili rin ako nga bagong damit, pang-araw, mamahaling salamin, at isang matibay na maleta. Ipinadala ko ang lahat sa paliparan. Nang makarating ako sa paliparan, pinalitan ko ang aking basang damit ng mga bagong biling mamahaling kasuotan. Umupo ako sa isang pribadong silid-hintayan na inilaan lamang para sa mga may hawak ng itim na tarheta. Uminom akong mainit na kape habang naghihintay sa aking bayahe papuntang Palawan. Sa taas ng papawid, inilapak ko ang aking ulo at ipinikit ang aking mga mata. Wala nang babalikan. Samantala, kinaumagahan sa Maynila, ang sikat ng araw na pumasok sa makapal na kurtina ay tumusok sa mga mata ni Diego. Dumaing siya ng mahaba. Sinusubukang alisin ang sakit na humahampas sa kanyang ulo, tuyong-tuyo ang kanyang bibig at amoy alak. Rosa, tawag niya habang nakapikit pa ang mga mata. Kumuha kang tubig. Masakit ang ulo ko. Katahimikan. Karaniwan, salop ngang ilang segundo pagkatapos niyang magreklamo, maririnig niya ang maliliit na hakbang ni Rosa. Ngunit ngayon, walang tunog. Tanging ang lamig lamang ng makina sa kwarto ang kanyang nararamdaman. Binuksan niya ang kanyang gamata ng may paghihirap. Wala si Rosa. Mayos ang kabilang bahagi ng kama. Rosa. Tawag niya muli ng mas malakas at mainis. Nasaan ka ba? Uhaw na uhaw ako. Wala pa ring sagot. Nagsimulang umakyat ang inis sa kanyang ulo. Tumayo siya at naglakad palabas ang kwarto patungo sa kusina. Walang amoy ang masarap na pagkain. Walang kaldero sa lutuan. Walang kape. Walang asawa. Inuha niya ang kanyang telepono sa ibabawang maliit na mesa. Binuksan niya ito at bumungat ang napakaraming mensahe. Hindi ito mula sa kanyang nga kliyente, kundi mula sa bangko niyang itim na tarheta. Nagtagumpay ang pagbabayad. 20,000 piso para sa eroplano. Nagtagumpay ang pagbabayad. 100,000 piso para sa pahinggahan. Nagtagumpay ang pagbabayad. Nagtayuan ang nga balahibo ni Diego. Nawala ang kanyang antok at sakit ng ulo, napalitan ng matinding gulat at galit. Anong kahibangan ito? Sigaw niya sa walang lamang bahay. Subalit habang nakatitig si Diego sa manumerong unti-unting umubos sa kanyang kayamanan, isang mensahe ang biglang pumasok na nagpatigil sa pag-ikot ang kanyang mundo. Ano kaya ang nilalaman ng mensaheng iyon at paano ito magbabago sa takbo ng kanyang buhay na akala niya ay kontrolado niya?
Nanginginig ang makamay ni Diego habang binabasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ito babala mula sa bangko na umabot na siya sa hangganan ng kanyang pondo. Isa itong larawan. Sa loob na larawan ay isang kumikinang na singsing na may diamante. Ang mismong singsing na isinuot niya sa daliri ni Rosa 5 taon na ang nakalipas sa harap ng dambana. Ngayon, nakapatong ang singsing na iyon sa ibabaw ang makapal na salamin ng isang sanglaan. Sa ilalim ng larawan ay may maikling nakasulat. Ito ang bayad ko sa 5 taon kong pagiging tapat na aso, wala na tayong utang sa isa't isa. Naramdaman ni Diego na umakyat ang lahat ng dugo niya sa kanyang ulo. Sa matinding galit at pagkapahiya, ibinalibak niya ang kanyang telepono sa pader ng kanilang kwarto. Kumalat ang mga basak na salamin sa sahig, napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang dangal bilang isang kinikilalang manananggol, ay tinapakan lamang ng babaeng lagi niyang minamaliit. Ngunit sa likod ng kanyang galit, biglang nanlaki ang kanyang nga mata nang maalala niya ang pangalan ng pahinggahan sa Palawan na nakasulat sa talaan ng nga binayaran sa bangko. Alam niya kung nasaan ito. Agad siyang lumabas ang kwarto upang gamitin ang telepono sa sala at tawagan ang kanyang nga pinakakatiwalaang tauhan. Sa kabilang dulo ng bansa, malayo sa mausok at magulong Maynila, nilalanghap ko ang sariwang hangin ng Palawan. 3 araw na ang nakalipas mula nang dumating ako sa tagong pahingahang ito. Ang aking tinutuluyan ay isang malaking kubo na nakatayo mismo sa ibabaw na pakalinaw na dagat. Kapag binubuksan ko ang bintana, ang tanging naririnig ko ay ang banayat na pahampas ng alon sa mahaligi ng kahoy at ang huni ng maibon. Sa unang pagkakataon pakalipas ang maraming taon, natulog ako nang walang gumigising sa akin para magtimpla ng kape. Nakaising ako hindi dahil sa siha ni Diego, kundi dahil sa sinak na araw na dahang-dahang humaplos sa aking mukha. Parang akong isang paru-paro na kalalabas lamang sa masikip nitong pinagtataguan. Pinatay ko ang aking telepono at ibinaon sa pinakailalim ng aking maleta. Ayaw kong may sumira sa kapayapaang ito. Ngunit pagsapit ng ika-4 na araw, nakaramdam ako ng kakaibang pagkabalisa. Hindi ang aking isip ang naghahanap ng gawain, kundi ang aking makamay at ang aking dila. Ang kaluluwa ng isang tagapagluto na matagal nang ibinaon sa ilalim ng ngalabahin at paglilinis ng bahay ay tila unti-unting nagigising. Tanghali noon nang magpasiya akong kumain sa malaking kainan ng pahingahan na bukas ang magilid upang makapasok ang hangin mula sa dagat. Umorder akong kilawin at sinihang na ista, makapakaing lokal na inaasahan kong makpapakaising sa aking panlasa. Nang dumating ang pagkain, napakaganda ng ayos nito sa ibabaw ng makapal na pinggan. Ngunit nang humigop ako ng sabaw ng sinigang, napatigil ako. Ibinaba ko ang aking kutsara. Ang isda ay sariwa. Walang duda roon. Ngunit ang sabaw ay matabang. Walang sipa nga asim mula sa tunay na sampalok. Ang luya at kamatis ay hindi ginisa ng maayos upang ilabas ang kanilang tunay na lasa. Tila ang pagkain ito ay iniluto lamang upang maging katanggap-tanggap sa panlasa ng gadayuhan na takot sa matapang na timpla ng ating kultura. Wala itong kaluluwa. Napakawalan ko ang isang malalim na buntong hininga. Isang pagkakamali na tumunog ng bahagya ang aking kutsara sa pinggan. Tila hindi ka nasisiyahan sa aming hain, ineng. Isang mababang boses ang nagsalita mula sa aking likuran. Nilingon ko ito at nakita ang isang matandang lalaki. Simple lamang ang kanyang suot, isang puting barong na manipis at pantalon na abot tuhod. Sunok ang kanyang balat sa araw at maputi na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang nga mata ay matalas na nagmamasid sa akin. Siya si Mang Andres, ang may-ari ang buong pahingahang ito. Pasensya na po, hindi ko sinasadyang makainsulto, sagot ko habang inaayos ang aking pag-upo. Napakasariwa ngang isda, ngunit ang timpla ng sabaw ay parang nagtatago. Hindi nito ipinagmamalaki ang tunay na asim at linamnam na dapat sana ay bumabalot sa bawat higop. Tumaas ang kilay ni Mang Andres at naupo sa bakanteng upuan sa aking harapan. Matapang ang iyong dila, halatang hindi ka ordinaryong bisita. Ano ang iyong pangalan at saan mo natutunan ang ganyang panlasa? Ako po si Rosa. Dati po akong nagluluto bago ako kinasal, sagot ko. Pilit kong ibinabaon ang pait na kasamangang alaalang iyon. Kung gayon, patunayan mo, hamon ni Mang Andres na may kislap sa kanyang nga mata. Bukas ang aking lutuan para sa iyo. Ipakita mo sa aking nga tauhan kung paano gumawang sinigang na may kaluluwa. Ang hamong iyon ay tila nagbuhos ng langis sa apoy na matagal nang natutulok sa aking dibdib. Wala akong pag-alinlangang tumayo at sumunod sa kanya patungo sa likurang bahagi kung nasaan ang malaking lutuan. Mainit, maingay, at puno ngang amoy ng iba't ibang pampalasa. Lahat ng nga nagluluto ron ay napatingin sa akin.
Isang babaeng nakasuot ng pambakasyong damit na biglang nang himasok sa kanilang teritoryo. Pumulat ako ng isang malinis na tapis at itinali ito sa aking baywang. Tinali ko pataas ang aking buhok. Sa sandaling nahawakan ko ang matalim na kutsilyo. Pakiramdam ko ay bumalik ang tunay na ako. Humingi akong sariwang lapu-lapu, mga tunay na bungang sampalok, kamatis, sibuyas, luya, at sailing labuyo. Mabilis at tiyak ang bawat hiwa ko sa mga sangkap. Pinakuluan ko ang sampalok hanggang sa lumambot at kinatas ito ng mabuti. Iginisa ko ang kamatis hanggang sa halos matunaw ito. Inilabas ang matamis at maasim nitong katangian na sasalo sa asim ng sampalok. Idinagdag ko ang sabaw at hinintay itong kumulo bago ilagay ang isda upang hindi ito madurog. Huli kong inilagay ang magulay at sili upang manatili itong malutong. Kumalat ang napakabangong amoy sa buong paligid. Ang asim na nakakagising ng diwa ay pumuno sa hangin. Nang patayin ko ang apoy at ilipat ang sinigang sa isang malaking mangkok, napalunok ang ilang tauhan sa kusina. Inabot ko ang isang maliit na mangkok kay Mang Andres. Kumuha siya ng kutsara, humigop ng sabaw, at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandaling walang nagsasalita sa loop ng mainit na silit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, may nakita akong kakaibang tuwarun. Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganitong lutong bahay na nagpapaalala sa akin ng aking kabataan. Mahinang sabi ni Mang Andres, "Rosa, kailangan ko ang isang tulad mo. Aalis na ang aking kasalukuyang namumuno sa lutuan sa susunod na buwan. Gusto kong ikaw ang pumalit bilang punong tagapagluto ang buong pahingahang ito." Natigilan ako. Mula sa pagiging isang asawang ikinulong sa bahay, inaalok ako ngayon na mamuno sa kusina ng isang sikat na pahingahan. Ito ang kalayaang hinahanap ko. Ito ang halaga ko na hindi kailanman nakita ni Diego. Tinatanggap ko po, Mang Andres. Nakangiti kong sagot. Pakiramdam ko ay tuluyan nang naputol ang huling tanikalang nag-uugnay sa aking nakaraan. Masaya akong bumalik sa aking kubo ng magtatakip silim, bit-bit ang bagong pag-asa at layunin sa buhay. Ngunit habang nag-ayos ako ng aking magagamit, may kumatok sa aking pinto. Isang tauhan ng pahingahan ang nag-abot ng isang makapal na sobrang kulay kayumanggi. "May nagiwan po nito para sa inyo sa aming tanggapan kanina," sabi ng tauhan bago umalis. Napakunot ang aking no. Wala itong pangalan ng nagpadala. Ngunit nang makita ko ang pamilyar na tatak na nakatatak sa gilid ng sobre, nanlamig ang buong katawan ko. Ito ang tatak ng tanggapan ng mamanananggol ni Diego. Paano niya ako nahanap ng ganito kabilis? At ano ang nilalaman ng sobrang ito na maaring sumira sa aking bagong natakpuang kalayaan? Nanginginig ang aking makamay nang hawakan ko ang makapal na sobrang kayumanggi. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay tila hindi sapat upang palamigin ang biglang pag-init ng aking buong katawan. Dahan-dahan, pinunit ko ang gilid nito. Sa loob ay may isang formal na sulat na may opisyal na tatak ng tanggapan ni Diego. Binasa ko ang bawat salita. Laman nito ay isang matinding banta. Inakusahan niya ako ang pagnanakaw ang kanyang yaman. Nakasulat doon na kung hindi ako babalik sa Maynila sa loob ng 3 araw upang lumuhot at makmakawa sa kanyang harapan, ipapakulong niya ako. Gagamitin daw niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kilalang kaibigan upang sirain ang aking buhay. Sa ilalim ng sulat ay may mga larawan ko habang naglalakad sa paliparan at papasakay sa sasakyang pandagat. Inupahan niya pala ang isang taong magaling makmanman upang sundan ang bawat galaw ko. Sandali akong binalot ng matinding takot. Ang dating Rosa na laging nakayuko ay gustong magtago sa ilalim ng kama. Ngunit nang mapatingin ako sa salamin sa gilid ng silid, nakita ko ang aking sarili. Suot ko ang puting tapis sa nizang tagapagluto. Ang aking muha ay hindi na maputla, kundi may kulay ng araw at pag-asa. Hindi na ako ang babaeng nakakulong sa malamig na bahay. Ako ay isang malayang tao na may kakayahang bumangon. Kinuha ko ang aking bag at inilabas ang isang maliit na kahon ng plus. Binuksan ko ito at tinitigan ang kumikinang na bato. Ang aking singsing sa kasal na may malaking brilyante. Ang kwintas na ginto na iniregalo niya noong aming 3 anibersaryo, at isang mamahaling pulseras na binili niya noong nanalo siya sa isang malaking kaso. Dati, ang maito ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Ngayon, malinaw na sa akin na ang maito ay kadena lamang upang itali ako sa kanyang tabi. Kinabukasan, maaga akong nagpaalam kay Mang Andres. Sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa pang-aabuso, sa aking pagtakas, at sa bantang natanggap ko na nagmula sa sarili kong asawa. "Hindi ako natatakot sa asawa mo, Rosa," mahinahong sabing matanda habang nakatingin sa malawak na dagat. "Marami akong kilalang mabubuting manananggol dito sa ating lalawigan na handang tumulong sa mga naapi. Hindi ka niya maring pilitin kung ayaw mo na. Wala siyang sakop sa lugar na ito."
Naglakbay ako patungo sa sentro ng bayan. Pumasok ako sa pinakamalaking bahay sanglaan. Walang pag-alinlangang inilapag ko ang mamamahaling alahas sa ibabaw ng makapal na salamin. Nagulat ang taga-suri, ngunit matapos niyang timbangin at kilatisin ang mga bato, nag-alok siya ang napakalaking halaga. Tinanggap ko ito. Ang pera ay sapat na sapat upang mabayaran ang lahat ng aking nagastos sa pagtakas, kabilang ang upa sa pahingahan at ang tiket sa eroplano. Dumiretso ako sa bangko. Isinulat ko ang mga numero ng itim na tarheta ni Diego, at inilipat ang buong halaga. Kinuha ko ang katibayan ng pagbabayad. Hawak ang kapirasong papel na iyon. Naramdaman ko ang pakawalangang napakabigat na tinik sa aking dibdib. Wala na akong utang sa kanya. Wala na siyang may susumbat. Ako ay malinis na sa paningin ng batas at sa aking sariling budi. Pagkatapos nito, sinamahan ako ni Mang Andres sa tanggapan ng kanyang kaibigang manananggol. Isinalaysay ko ang lahat ng sakit at pang-abusong pandamdamin na aking naranasan sa loob ng 5 taon. Inihanda namin ang isang formal na reklamo at ang makapapeles para sa tuluyang pagsasawalang bisang aming kasal. Inilagay ko ang kopya ng mapapeles na ito, kasama ang katibayan ng pagbabayad at isang maikling liham, sa loob ng isang bagong sobre. Ipinadala ko ito pabalik sa kanyang tanggapan sa Makati. Ang liham ay simple lamang. Isinulat ko ruan ang aking huling mensahe. Ito ang bayad ko sa 5 taon kong pagiging tapat na aso. Ibinabalik ko sa iyo ang iyong pera ng walang kulang. Ngunit ang aking kalayaan at dangal ay hindi mabibili, at ito ay akin na. Makita na lamang tayo sa hukuman. 1 linggo ang lumipas sa magulong siyudad ng Makati. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, singdilim ng isipan ni Diego. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya, uminom ng mainit na kape na binili lamang sa labas. Hindi kailanman naging kasing sarap ng timpla ko ang kapeng iyon. Wala sa ayos ang kanyang buhok at lukot ang kanyang mamahaling damit. Ang malaking bahay na inuwian niya araw-araw ay naging isang malamig na libingan ng kanyang nakayabangan. Wala nang sumasalubong, wala nang nag-aalaga. Pumatok ang kanyang tauhan at pumasok bit-bit ang isang sobre. May padala po para sa inyo, galing sa Palawan, mabilis na sabi nito bago tuluyang lumabas ng silid. Mabilis na tumibok ang puso ni Diego. Nabuhayan siya ng loop. Inisip niya na sa wakas, natakot ako sa kanyang nabanta at sumuko na. Inisip niya na ang sobrang iyon ay naglalaman ng aking pagmamakaawa at pag-iyak upang tanggapin siyang muli bilang aking asawa. Isang mapakmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binubuksan ang sobre gamit ang kanyang mamahaling panulat. Ngunit nang ilabas niya ang mga papel at makita ang mga formal na selyo ng hukuman, kasama ang katibayan na nabayaran na ang lahat ng kanyang pera mula sa pagbebentangang singsing na matagal niyang ginamit bilang pamato ang kapangyarihan, ang ngiting iyon ay napalitan ng matinding gulat at pangangatok. Bumagsak ang mapapel sa kanyang sahig. Nawala sa kanyang makamay ang kontrol na kanyang kinasanayan. Ano kaya ang gagawin ng isang mapakmataas at kilalang lalaki ngayong ang batas na kanyang ginagamit upang manakot sa iba ay siya na ngayong gagamitin upang bawiin ang kalayaan at tapusin ang kasamaan na kanyang ginawa sa babaeng minsan niyang inalipin? 1 buwan ang mabilis na lumipas. Sa siyudad ng Makati, tuluyan nang nagbago ang takbong ng buhay ni Diego. Ang dating kinikilala at tinitingalang manananggol ay unti-unting nawalan ng ningning. Dahil sa matinding pagkabigla at pagbagsak ng kanyang pagmamataas, naapektuhan ang kanyang trabaho. Naging malimutin siya sa mga mahahalagang kasong hawak niya. Ang kanyang makasamahan sa tanggapan na dati ay pumupuri sa kanya ay nagsimula ng magbulungan sa kanyang likuran. Ang kanyang malaking bahay ay naging isang madilim na kulungan ng kanyang napagkakamali. Wala nang mainit na sabaw na naghihintay sa kanya tuwing umuwi siya ng gabi. Wala nang nag-ayos ng kanyang madamit at nag-aasikaso ng kanyang mapangangailangan. Sa tuwing tinitingnan niya ang walang lamang lutuan at ang malamig na hapagkainan, bumabalik sa kanyang isipan ang gabi kung saan tinawag niya ang kanyang asawa na isang aso. Ngayon, napagtanto niya na siya ang tunay na nawalan ng direksyon nang mawala ang taong nagbigay ng kaayusan sa kanyang magulong mundo. Hindi siya lumaban sa hukuman, tinanggap niya ang napapeles ng pagsasawalang bisa ng kanilang kasal ng walang pagtutol, dahil alam niyang wala na siyang laban sa isang babaeng hindi na natatakot sa kanya. Sa kabilang dako, sa isang magandang pulo sa Palawan, ang araw ay palubok na, nakukulay kahel at lila sa malawak na kalangitan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nakdadala ng amoy ng dagat patungo sa malaking lutuan ng pahingahan. Rosa, handa na ba ang mainihaw na pusit at ang sinigang para sa mga panauhin natin ngayong gabi? Tanong ni Mang Andres na masayang naglalakad papasok sa kusina. Handang-handa na po, Mang Andres. Masigla kong sagot habang maingat na inilalagay ang huling palamuti sa ibabaw ng malaking mangkok.
Suot ko ang aking malinis na puting kasuotan bilang punong tagapagluto. Ang aking buhok ay maayos na nakatali. At ang aking balat ay may malusok na kulay mula sa sikat ang araw ng Palawan. Wala nang bakas ng lungkot at pagod sa aking mga mata. Ang dating Rosa na laging nakayuko at walang boses ay namatay na sa loob ng sikat na kainan sa Maynila. Ang Rosa na nakatayo ngayon ay isang babaeng natakpuan muli ang kanyang halaga sa pagitan ng mapampalasa, apoy, at sariwang huli mula sa dagat. Inilabas ng mga tagapagsilbi ang aking maniluto patungo sa mapanauhin. Mula sa aking kinatatayuan, naririnig ko ang kanilang mapaganga sa sarap at linamnam ng pagkain nagtataglay ng tunay na kaluluwa ng ating bansa. Bawat ngitingam nga taong nakakatikim ng aking luto ay tila isang patak ng gamot na tuluyang nagpagaling sa masugat ng aking nakaraan. Lumapit sa akin ang isang tauhan at iniabot ang aking telepono. May tumatawag po, ang inyong manananggol mula sa bayan, sabi niya. Pinunasan ko ang aking makamay at sinagot ang tawag. Mula sa kabilang linya, ibinalita sa akin na formal nang naisampa ang lahat ng papeles at tuluyan ng inabandona ni Diego ang paglaban sa kaso. Malaya na ako, hindi lamang sa papel, kundi sa buong pagkatao ko. Napangiti ako ng malawak at nagpasalamat sa manananggol. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa malawak na dagat. Ang itim na tarheta na ginamit ko bilang susi sa aking pagtakas ay matagal ko nang itinapon. Ang paghihiganti na pinlano ko nun ay hindi natapos sa pagwasak sa buhay ng ibang tao, kundi sa pagbuo muli ng sarili kong buhay. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin na unti-unting lumalabas sa madilim na langit, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang mga nakaraang 5 taon ay naging isang madilim na gabi, ngunit ngayon, sumikat na ang aking bagong umaga. Ngunit sa kabilangang tahimik at payapang buhay na ito na aking natamasa, at habang ang dating asawa na ng api sa akin ay naiwan sa kalungkutan ng kanyang sariling kasalanan, isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa isipan ng bawat taong nakakarinig ng kwentong ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, gaano kalayo ang handa mong lakbayin at isugal upang mabawi ang dangal at kalayaang ninakaw sa iyong taong pinangakuan mong mamahalin habang buhay?